Okey. So sabi rito ni ano, ni, ah, grabe di ko makilala 'to. Si ano 'to, Badoy. Sabi ni Lauren Badoy, "Nung wala pang lumalaban sa CPP, NPA, NDF." Okey. Si Pastor Kibuloy nandiyan na, okey. Lumalaban mag-isa. Puwede ba wag niyo nga akong gaguhin, bakit? Bata pa lang ako, nanonood na kami, nakikinig na kami ni Papa kay Apollo Kibuloy, kay Brad Ellie, sa INC, maging sa mga pumupunta rito sa bahay na mga taga Jehovah's Witnesses. Oh. Wala ho, noon pa man. 80s pa lamang. Sabi ko nga sa inyo eh, aktibo yan si Kibuloy dati sa mga street evangelism, yung mga Bible Miracle Crusade, yung gaya ng kina Almeda, na nandiyan sa may labas sa may kalsada, tapos nagiging guest namin siya. Ni minsan, puro talata lang po ng Biblia ang tinalakay niya noong matino pa siya. Wala pong CPP, NPA, NDF. Hanggang nung mag-college ako, ganun din. Tapos nung bigla siyang nawala, tapos biglang lumitaw at siya raw nag-wander-wander ng 5 taon doon sa bundok. Tapos nakita niya na yung mga pangitain niya. Tapos yung naging inappoint na siya bilang maging appointed son. Wala rin po siyang binabanggit na laban niya diyan po mag-isa sa mga CPP, NPA, NDF. At kung yan ay totoong mag-isang lumalaban, patay na yan. Sa dami ng mga NPA, lulusubin yan sila. Oh, sabi niya rito, nung wala pang nagsusugal laban sa CPP, NPA, NDF, si pastor sumusugal na. Sige nga, pakita nga ninyo. 80s, anong ginagawa niya? 90s, anong ginagawa niya? Kalokohan ng mga 'to. Hanggang ngayon na ang SMNI lang, nag-iisang network na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Ginigipit pa ng gobyernong ito. Naklang putya naman, nadamay na naman po ang gobyerno. Kung ginaharap po kasi naman ng amo nila, 'di ba? Ipinaliliwanag like in the House of Representatives. Alam niyo ano po kasi yung nakakaloka dito, ha? Ang nakakaloka po rito na ginagawa kasi dito, eh, 'yan, sasabihin nila na si Kibuloy ang, ginigipit ng gobyernong ito. Papaanong ginigipit? Kung sinipot na lang niya, ipinaliwanag niya ang tanong kasi doon ay ganito, um bakit etong mga anchor, lagi ninyong sinasabi na, "Kami po ay nagpapasalamat sa ating pong, butihing honorary chairman, Pastor Apollo Kibuloy." 'Di ba? Maski noon pa, tapos meron na ring, silang napakita roon na pruweba na nag-disengage na siya doon sa SMNI. Pero ang tanong nga, nagiging contradicting kasi, bakit na imbis na ang pasalamatan, ito pang kasalukuyan na sinasabi nila na may-ari ng SMNI? At ang tanong ko pa nga ron kung yan ay kasalukuyan, sino dati? 'Di ba? At yung pagbabago, paano ito? Was it done properly? Because the ba- the bylaws require at least two-thirds members in the General Assembly nila ay magbotohan, 'di ba? To effect the changes in the leadership. Hinahanapan din sila ng pruweba doon, like pictures of such gathering. Allows din po silang nailalabas. Sabi po ng kakilala namin na talaga namang naging bahagi ng SMNI, ah, wala naman talagang ganong event na nangyari, na nagkaroon ng pagbabago. Kunwari lang yan, si Kibuloy. 'Di ba? At ako naman naniniwala rin naman doon. Diyos ko, dito na lang eh. Sabi binibintangan niyo na kaagad ang gobyernong ito. Kapag kayo pala ang natanong, kasalanan ng gobyerno. Pero nung yung inyong ama humimas at suminghot ng pajama, okay lang. Kasi pokpok yung babae, malandi yung babae, bayaran yung babae. Ganon? Ano pa, Risa Ontiveros, kaibigan ka ba ng CPP, NPA, NDF?
Eto tayo, eh, ah, alam niyo si Rizza, miyembro ng Akbayan, okey? Isang sosyalistang grupo, hindi 'yan komunista, yang Akbayan. Ngayon, ang asawa ni Rizza Ontiveros ay PA mayor, na yung namatay, byuda na siya, eh. PA mayor po ang asawa niya. Ang katulad po ni Rizza Ontiveros kung naninindigan lang sana si dating Pangulong Duterte, sila po ang magkapareho, pareho silang sosyalista. Kaya po siya nandiyan sa gobyerno kasi naniniwala ang grupo nila sa proseso ng mga batas. Kaya po si dating Pangulong Duterte, dating mayor, 'di ba, dati naging mayor, naging, presidente pa ng bansa natin. Oh, mga sosyalista sila, hindi sila katulad ng mga komunista na ibinibintang sa kanila. And besides, ito pong discarding ito, another style na naman po 'yan ng diversion, 'di ba? Diversionary tactic 'yan na si Rizal Ontiveros, NPA, tapos na ho yung ganyang klaseng narrative, Lauren Badoy. Nabudol yun ng maraming Pilipino na kapag kumontra sa war on drugs, adik ka. 'Di ba? Paano yung nanay na namatayan ng anak, na nadamay, minalas, sapagkat naroon yung anak niya sa trajectory ng bala nang may patayin na pusher o adik ang mga pulis, na merong kunwari ay nanlaban, tapos na may nadamay na mga inosente. Siyempre kokontrahin nila ang war on drugs. Sasabihin ninyo, adik yung nanay na yan. 'Di ba? Grabe. So, gano'n ho yung mga teknik na 'to. Para sa akin 'pag ako kumontra dati, JDB. Kung hindi ako maakusahan ng nabayaran, ang akusasyon sa akin, "Adik ka ba?" Parang nga nai-imagine ko may katabi kong bata na bubulihin ako ng, "Oy, adik ka ba?" Parang ang sarap sundutin yung mata, eh, nang magising sa katotohanan, eh. 'Di ba? Tama na yung mga gano'ng klaseng katarantaduhan, ah. Paharapin niyo na lamang. O sige, paano kung sumagot si Risa Ontiveros? Oo, kaibigan ako ng CPP, NPA, NDF. Nasaan si pastor? 'Di ba? That's the right question, eh. Kung ako naman ang tatanungin, eh, 'di ba? JDB, kaibigan ka ba ng CPP, NPA, NDF? Sabihin ko, alam mo ikaw plastic ka, 'no? Puwede ba angat-angat ng level ng, pagtatanong? Alam mo namang hindi ako kaibigan ng mga 'yan. Naging akong aktivista, and as I always say, once you were an activist, you will always be an activist by heart. Pero never akong naging, bahagi ng CPP, NPA, NDF. Never akong naging kaibigan nila. Pero meron akong mga naging kaibigan nung college days ko na mga bahagi diyan. Katulad nitong League of Filipino Students. At sila pa, yung mga LFS ng Bicol, LFS ng Ilocos Norte. Sila pa ang nagsasabi sa akin, "Lakay, huwag kang sumali diyan sa LFS. Pade, huwag kang sumali sa LFS." Bakit? 'Di ba? Sila pa nagsasabi sa akin. Oo. Kaya hindi ako hindi ako napasali diyan. Kasi alam ko na, eh, sila na nagre-reveal sa akin kung ano ang nangyayari diyan. Hindi lang sila makakalas basta-basta. 'Di ba? Ay naku, itong mga diskarte ng mga ganito, naku, bulok na 'to. Ingot na lamang yung mga gagamit pa niyan at, bastang mga magsisipagpaniwala sa ganitong klaseng, narrative nila. Okay, so next naman natin.